Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Sa ating latest satellite images, makikita natin na yung trough, makikita niyo po itong mga kaulapan na to, ay bahagi ng trough o extension na isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa may bandang silangan ng Japan at bahagi din ng isang frontal system. At itong trough na to, ang inaasa natin magdadala ng mga kaulapan, makikita niyo po medyo maulap dito sa may silangang bahagi ng Central Luzon, gayon din sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. Kaya inaasa natin ngayong araw ang malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa mga lalawigan ng Aurora, gayon din sa Isabela, sa Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Ito ay bahagi nga nitong trough o extension ng low pressure area. Samantala, sa iba pang bahagi na ating bansa, patuloy na makararanas ng medyo mainit pa rin na panahon habang may mga posibilidad pa rin tayo ng mga isolated o pulo-pulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Sa mga katanong po, bakit nagdeklara ng tag-ulan ng Pag-asa pero mainit pa rin? Lalo na bandang tanghali. Sa ngayon kasi may tinatawag tayo na monsoon break o kung saan itong southwest monsoon o hanging habagat ay hindi ho ganun kalakas kaya hindi masyado nagdadala ng mga pag-ulan. Pero inaasahan natin posible po bandang weekend ay magkakaroon tayo ng lalakas na habagat, kaya posibleng magkaroon ng malaking chance ng mga pag-ulan magsisimula sa may bahagi ng Palawan, gayon din itong area ng Western Visayas at gayon din sa may kanlurang bahagi ng Luzon, partikular na itong area ng Ilocos Region, kasama din yung Bataan, Zambales, Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. So possible yan bandang weekend, in-expect natin na posibleng lumakas yung habagat. At again, si pambabahagi na ating bansa, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan sa hapon hanggang sa gabi, pwede rin bandang madaling araw. At sa ngayon nga, wala pa tayong minomonitor na bagyo or low pressure area na maaaring maging bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So posible hanggang sa pagtatapos ng linggong ito, medyo maliit yung chance ang magkaroon tayo ng bagyo. Pero magbibigay pa rin tayo ng update kapag nagkaroon ng mga pagbabago dito sa lagay ng ating panahon.